Bilang trentahe na tito, ang hinahanap ko talaga ng earphones ay yung mga hindi madaling malaglag, hindi nawawala agad, and also, maganda pa rin yung tunog at abot kaya sa budget. Buti na lang may nahanap akong bagong earphones na pasok sa mga hinahanap ko. Ito, ang Edifier Comfo Base na clip-on earphones na napakadali lang gamitin, napakadali lang ding isuot, at pinaka-the best, hindi mabilis mahulog, hindi nalalaglag kahit na sobrang galaw nyo pa. Pero ang tanong, maganda ba yung tunog nito considering na open ear yung style nito? Yan ang mga alamin natin after this very quick unboxing. Let's do the streets on Monday. Let's call your exes and tell them they can join us too. Why always worry about money when you can get rich by trying to see the upside? So unang-una, napakadali lang isuot itong Comfo Base. You just slide it on or clip it on and that's it. Nakasuot na agad sa tenga nyo. Okay na agad makinig ng music or manood ng movies or YouTube or whatever you want na papakinggan dito sa earphones nyo. So hindi na ito yung nakasanayan nating in-ear na earphones na i-adjust pa natin para sakto talaga yung fit at hindi siya malaglag. So once nakakabit na ito dito sa tenga nyo, secure na yung fit nito at hindi na siya malalaglag agad. So kahit pa naglalakad ka or tumatakbo, yumuyo ko, tumitingala or lumilingon kung saan-saan, confident ka na hindi ito malalaglag. At para sa mga users na naka-AirPods, alam nyong isang malaking problema to na mabilis talaga ito malaglag. Whether you're just exercising, nagwo-walking lang kayo, may chance na ma-dislodge yung AirPods nyo kahit na sinakto nyo na yung fit sa tenga nyo. So yun yung beauty nitong clip-on style na meron tayo dito dahil confident talaga tayo na hindi siya malalaglag agad-agad. So yes, pwede itong pakinabangan kung mahilig kayo mag-gym, mag-workout, or even kahit na nagwo-walking or running, pasadong-pasado to. So malaking plus talaga yung fit niya at higit pa dun guys, hindi nyo mararamdaman na nasa tenga nyo. So parang wala lang talagang nakasuot sa tenga nyo at all. Minsan nga, nakakalimutan ko pa talaga na nasa tenga ko nakakabit yung earphones na to. That's a testament sa pagiging comfortable ng earphones na to. Dahil open ear yung design nito, that means maririnig natin ng maayos yung environment natin. So, yung mga dumadaang sasakyan, yung mga tao na kumakausap sa atin or baka may mga tao na nagbabackstab na sa atin, maririnig pa rin natin yan. And yung mga important announcements, of course. And to be honest, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin ng noise cancelling na meron dito sa mga AirPods natin or other earphones that offer noise cancelling. Lalo na when you're out and about, napakalaking bagay na meron tayong awareness sa surroundings. Now, paano naman sa sound quality? Kasi panigurado, isipin nyo, open ear siya, so it might not sound as good as in-ear earphones. Honestly, yung sound quality, yung pinaka-favorite feature ko nitong Comfo Base. Hindi ko talaga inaasahan na matutuwa ako sa tunog na makukuha ko from these kinds of earphones. Trust me, napakarami kong in-ear earphones and I've been a snob pagdating sa mga clip-on style na earphones until I finally tried one. Malinis yung vocals dito, detailed pa rin yung sound ng instruments, at higit sa lahat, kaya nga tinawag nila itong Comfo Base. dahil meron tayong bass pa rin na mararamdaman dito sa earphones na to. So for something na hindi sealed in sa tenga natin, truly surprising na meron pa rin talagang impact yung bass na nabibigay ng Comfo Base. But syempre, just to be fair guys, baka naman i-expect nyo na todo bass talaga yung mabibigay sa inyo. Physics pa rin yung mananaig dito. Hindi pa rin magiging kasing impactful yung bass nito compared sa isang in-ear earphones. Pero considering the form factor, sobrang impressive ng tuning na ginawa ni Edifier dito. To help with the sound quality, nilagyan nila ito ng tinatawag nilang 12mm high excursion dynamic driver. So dito mo mararamdaman na hindi nila tinipid yung sound quality ng earphones na to. Ito yung tipo ng earphones na kahit paggamitin mo for Spotify, YouTube, or even sa Netflix, hindi mo mararamdaman na merong compromise dito sa sound niya. Para sa iba pang features, meron tong Bluetooth 6.1, meron pang gaming mode just in case na gusto nyo mag-gaming, competitive kayo sa sound quality makukuha nyo. So, meron tong low latency mode pag tinurn on nyo yung gaming mode. AI call noise reduction para mas malinaw yung calls. Meron pa tong IP55 water and dust resistance. Sa battery life naman, we get 5.5 hours mga ear clips natin.
and additional na 16.5 hours sa case natin for a total of 22 hours. Kung hindi ka naman kontento sa tunog nito out of the box, you can connect this to the Edifier Connects app and customize yung equalizer. At panghuli, meron pa tong multilingual AI assistant para sa translations natin. Just in case kailangan nyo ng instant translation, nasa ibang bansa kayo, may kausap kayo na foreigner, hindi ka nagkakaintindihan, this will definitely help. So as of right now, 21 languages yung supported na to. Pero syempre, hindi naman to perfect. May mga natuklasan ako na 3 bagay na baka kailangan yung malaman bago kayo mag-decide na bibilhin yun talaga to. Una, medyo sensitive yung touch controls. Now, hindi naman to nangyayari palagi, pero paminsan-minsan, pag nakahiga ako, tumatama yung touch controls sa likod ng ulo ko. Or even paminsan-minsan, pag tumitingala ako, surprisingly, nagagalaw pa rin yung touch controls niya at bumababa yung volume. So may pagka-sensitive yung touch controls niya. Hindi naman madalas mangyari, pero it has happened enough times para mapansin ko at enough times para banggitin ko para sa inyo. Dagdag lang rin pala guys, out of the studio muna tayo. So sa touch sensitivity, yung napansin ko is that pati yung buhok ko pala. Kasi kita nyo, mahaba-haba na yan. So, pati yun, tumatama sa touch control nito. So, na-adjust yung volume pag tumama yung buhok ko dito sa likod. So, ganun ka-sensitive yung touch control nito. Now, pangalawa, na napansin ko, is that pag pinasok natin to sa case, medyo may delay yung pagdi-disconnect niya. Hindi naman totally na hindi na-disconnect ha. Just a delay by a few seconds. Siguro, the longest na napansin ko is about 3 seconds na bago siya ma-disconnect. So hopefully, this gets addressed through a firmware update. Pero para sa pangatlo, well, balik muna tayo dun sa studio. Pangatlong napansin ko is yung placement ng charging port. So makikita nyo, dito nakapwesto yung charging port. So paano natin ito i-charge? Well, nakadapa yung device. So kapag nakadapa tong device, medyo awkward yung positioning niya. Hindi natin makikita yung LED indicators. Hindi natin malalaman kung fully charged na kasi nakadapa nga naman. Ay kung itatayo naman natin ito sa ganitong position habang nag-charge, depende po yan sa charging cable na gamit nyo. Yung mga braided na charging cable ko, nahihirapan akong iposisyon to para makita ko palagi yung LED light indicator nito. So hopefully sa future iterations ng ganitong klaseng earphones from Edifier, makinig sila sa problemang to. The better position para sa akin is right underneath here para makita natin yung charging indicator kung tapos na nga ba siyang mag-charge. Kasi, again, napaka-awkward yung dito na position niya. So, yun lang yung mga bagay na gusto ko ibahagi tungkol dito sa Edifier Comfo Base. Overall, nagustuhan ko pa rin talaga tong earphones ito, even with those 3 things na binanggit ko sa dulo ng video. Nung una, inisip ko, maybe pang backup lang yung earphones ito. Pero habang ginagamit ko siya ng mas matagal, mas nagugustuhan ko talaga siya. Mas nagagamit ko siya kapag nasa kama na ako, patulog na ako, kasi hindi ko mararamdaman talaga na suot-suot ko siya at hindi ako problema na pagkagising ko, natanggal na siya. So, it's still right there sa tenga ko kahit na nakatulog na ako. Hindi siya tulad ng mga in-ear earphones that gets annoying pag matagal lang nakasuot sa tenga natin. At napakalaking plus points para sa akin na maganda pa rin yung sound quality na makukuha natin even for a set of open-ear earphones. And the best part is that mas abot kaya yung presyo nito compared to something like an Apple AirPods. And tulad ng sinabi ko, hindi naman all the time kailangan natin ng noise cancelling. Minsan, or maybe mas madalas pa nga, kailangan natin ng awareness sa surroundings natin. Malaking bagay po yun para makaiwas sa aksidente. So if you have a more active lifestyle, gusto nyo na hindi nalalaglag agad yung mga earphones nyo, pero gusto nyo na walang compromise masyado sa sound quality, this is something that I can highly recommend. Take note lang talaga sa mga downsides so far na napansin ko dito. And if you wanna get one, lahat po yan ililink ko dito and hopefully may makuha pa kayong voucher, so check those links out. And kung gusto pang manood ng mga videos ko, may mga i-link po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.